pag-upo ni Pangulong Duterte, 8 yung mga makakaliwang kongresista na yan. At ang NPA noon, mga units, 89 guerrilla front. Pagpunta ng 2019, naging 6 na lang yung makakaliwang kongresista. Pagpunta ng 2022, 3 na lang. Dapat nga ngayon, 1 o 0 na yan eh. Ngayon 2025 eh. Kaya lang ang problema, merong gusto mag-peace talks doon sa Administrasyong Marcos. Patay na nga si Joma, ba't pa ipi-peace talks? Durog na yung NPA. Pangalawa, hindi lang makapagsalita ng ating mga tropa ng gobyerno, ating mga pulis at sundalo. Pero siyempre, matagal nilang kaaway yung mga yan. Yung mga yan traidor. Yung mga yan lalo na yung mga makakaliwang kongresista ng mga yan, ginagamit lang yan yung administrasyon ngayon. Kahit naman magtagumpay sila, wala namang pinanigang administrasyon yan. Ginagamit lang yan yung mga politiko, di ba? So masabi natin, dahil sa ginagawa ng administrasyon ngayon, baka manalo uli yung 3, baka mandagdagan pa.